Without any further ado, tatawagin na po natin ang ating host for the day. Ang ating guest speaker for the day. But before that, allow us to introduce her first. So yes, Saina, go ahead please. Dr. Maribel F. Paicana is Assistant Professor for under the College of Technological and Developmental Education of CSPC. Her research interests include reading and literacy studies, multimodality, and education-related fields. We have presented and competed in national and international research fora, earning awards such as Best Presenter and Best Paper. He also serves as an international research competition judge and peer reviewer for international journals. For extension works, Dr. Paicana has spearheaded various community programs focused on education, livelihood, and literacy. Notably, she partnered with Angat Buhay Pinas, Santo Domingo Elementary School, and Santo Domingo Community Learning Hub to implement the Bayan Ko Teacher Ko program, a 15-day reading and literacy intervention for grade 2 learners with special literacy needs. Her unwavering commitment to excellence, innovation, education, and quality assurance advocacy has earned her multiple recognitions, including PSPC's Best Faculty of the Year 2023 and 2024, Distinguished UEP Alumna at the University of Eastern Florida. Let's welcome Dr. Maribel F. Paicana. Yes, good afternoon, Doc. So, andyan na kaya. Andyan na ang ating... Hello, good afternoon. Okay, Doc Vel, thank you. Thank you so much sa pagpapaunlak sa aming mini podcast. Oh, anytime, Doc Grace. Yes. Kasi alam nyo, everyone, si Doc Vel ay hindi lang siya friend natin, but definitely naging classmate din namin siya sa PhD nung taon, anong taon yun, Doc Vel? Mga 14, 16. Matagal na yun. Bago pa mag-pandemic. At nako, isa siyang eloquent speaker at magaling siya sa kanyang field, lalong-lalo na sa qualitative data analysis. Kaya favorite ko siyang ma-invite. Okay po. So, without any further ado, magtatanong ulit kami sa iyo. So, meron kaming mga questions dito na talaga namang na nakuha namin sa mga estudyante, and they are willing and eager to know kung ano ba itong mga kasagutan sa kanilang mga katanungan. And siyempre, tanungin natin si Yash. Go ahead, Yash. Ano yung unang tanong natin dyan? Okay. Yes po. Lahat po pala qualitative analysis. Thematic analysis na ginawa ko. Alright. So, salamat, Iyaj, sa tanong na yan. By the way, good afternoon po muna sa lahat, no? Salamat salamat sa pag-invite at salamat sa pag-attend. Alam ko, marami tayong matututunan sa hapong ito. Alright. So, balik ako sa tanong. Lahat daw ba ng qualitative research ay thematic analysis ang Okay. Alright. Alam nyo kasi sa qualitative research, maraming pwedeng gamitin. However, yung thematic analysis ay isa siya sa mga most popular. Parang favorite siya ng kadumihang mga researchers, mga bago at mga expert na researchers kasi madali siyang gawin. Pero hindi lang talaga yan ang pwedeng gamitin. So, meron pang ibang mga available choices na pwede natin i-explore as we navigate the intricacies ng qualitative research. Isa yon ang thematic analysis. Bakit? Bakit siya laging ginagamit? Or bakit siya popular? Kasi, suitable ang thematic analysis kung gusto nating makuha yung patterns ng mga responses ng ating informant. Kaya flexible siya. Ano man ang discipline mo, sa psychology ka man, sa literacy, sa language, or sa ano pa,
napaka-flexible ng thematic analysis. Kaya pwede siyang gamitin across discipline. So, marami pong choices at marami pong mga available na mga pwedeng gawin. Okay? At siguro sasagutin ko na yan kung may susunod na katanungan. So, okay, ang sagot is hindi lang po talaga thematic analysis ang pwedeng gamitin. Oh, okay. So, thank you, Doc Vel. How about you, Ice? Anong tanong natin, Ice? May iba't ibang uri po ba ng pag-analyze ng qualitative research aside from the thematic analysis? Okay, so salamat, Miss Lay. So, connected ito doon sa sagot ko kanina sa unang tanong. So, kanina, sinabi natin na hindi lang po thematic analysis ang pwedeng gamitin ng mga researchers. So, mayroon pa pong ibang mga choices. So, bilang mga researchers, kailangan po i-navigate talaga natin, i-explore talaga natin yung mga pagpipilian para ma-ensure natin na tama at best method ang gagamitin natin depende sa purpose ng ating research. So, sabi ko kanina, kung yung thematic analysis ay appropriate siya, kung ang research mo ay patungkol, gusto mong malaman, ma-identify yung patterns ng responses ng informants mo. Okay? So, thematic analysis. So, yung iba naman, meron din po tayong content or discourse analysis. So, kailan po ito ginagamit? Content or discourse analysis. Kung gusto mong makita yung language at saka meaning ng text, okay, na ginagamit mo. So, usually ginagamit po ito ng mga language researchers kasi gusto nila makita yung patterns ng lingwahe na gamit at yung meaning na nakapaloob doon sa lingwaheng ginagamit ng isang informant. Okay? Ano pa? So, meron naman tayo yung sinasabing grounded theory. Okay? So, ang grounded theory naman, kung gusto mo makadevelop ng theory mula sa data mo, so gagamitin mo yung grounded theory as your method in analyzing your data. Okay? So, tatlo na yon. So, meron pa tayong pang-apat. So, kung gusto mo naman yung lived experiences or story ng isang tao na gusto mong pag-aralan kasi makulay ang kanyang buhay. So, pwede ka naman gumamit ng phenomenological analysis or narrative analysis. Okay? So, again, phenomenology, pwede mo siyang gamitin kung gusto mong pag-aralan yung buhay, yung experiences, yung pinagdaanan ng isang tao na napaka-interesting ng kwento ng buhay niya. So, naalala ko yung professor namin sinasabi, kung gusto niyo pag-aralan kung gusto niyo gumamit ng phenomenology, dapat kukunin yung informants ay makulay ang buhay, madrama ang buhay. So, pag boring yung buhay ng informant, huwag na po kayong gagamit ng phenomenology kasi hindi ka makakuha doon ng thick and rich description ng data. Okay? So, pang-apat na yon. At yung pang-lima naman ay kung gusto mong pag-aralan yung kultura, yung behavior ng grupo ng tao, so pwede mong gamitin ang ethnographic analysis. Okay? So, sa ethnography, talagang pupunta ka doon sa isang lugar at i-immerse mo ang sarili mo para pag-aralan yung kultura, yung paniniwala, yung mga gawi ng tao. At the best method for that na pwede mong gawin as your analysis tool is yung ethnographic analysis. Okay. So, maraming bagay na kayong dapat matutunan doon. So, dapat mag-take down kayo ng notes kasi importante na mabalikan ninyo yon. So, at least meron na kayong idea ha. Hindi lang yung thematic analysis. So, thank you, Doc Vel. Yes, Sai, ano naman po yung question natin dyan? Next question po, ano po ba ang coding and themes? Ito po ba ang tinatawag na thematic analysis? Okay. Alright. So, salamat, Ms. Rhea. So, ano ba ang coding? So, paano ba ito gawin? And paano ba bilang researcher, paano ba natin ginagawa ang coding? So, tandaan po natin na napaka-importante po ng coding
qualitative research. Kasi in nature, ang qualitative research is a reductionist in nature. Ibig sabihin ng reductionist, i-convert natin yung napakalaking volume ng data na nakuha natin mula sa ating informants from interviews, from observation, at i-convert natin yun into smaller manageable chunk ang tawag. So, kaya po, ang qualitative ay usually nagsisimula sa paghahanap ng theme out of that big or mass amount of collected data. Okay? So, kaya siya reductionist na sinasabi. So, yung theme na yun yung kailangan natin hanapin kasi yun ang magbibigay ng central idea at meaning sa mga experiences at i-connect natin yun para maging buo. Okay? Para maging isang buo at makahulugang kapuluan. So, hindi siya talagang sinasabing thematic analysis kasi lahat ng yung binanggit ko kanina na approaches ay talagang kailangan mong hanapin yung theme. Okay, yan yung common denominator ng lahat ng mga approaches, lahat ng analytic tools, hahanapin mo talaga yung themes kasi hindi pwedeng isama mo sa research yung lahat na nag-gather mo from the interview. So yung nag-gather mo from the interview, yun po ay raw data. Okay, raw data. So ilaw pa yun. So kailangan mong i-convert into manageable chunks at kukunin mo lang yung theme. Okay? So, paano? So, unang-una, siyempre na-discuss na rin naman ito siguro ng inyong professor. Unang-una, kailangan mo munang i-transcribe verbatimly yung interview, yung data mo at para maging transcripts. Okay? And then, bilang researcher, magko-coding ka at paano ka muna magko-coding, hindi ka agad-agad. Kasi kailangan mo munang i-submerge ang sarili mo doon sa data. Kailangan mong basahin paulit-ulit, kailangan mong maintindihan. Yun ang tinatawag na data immersion phase. Kasi hindi ka po makapag-categorize kung hindi mo pa naiintindihan yung data na sinabi ng informant mo. Okay, so pagkatapos niyan, mag-a-assign ka na ng tinatawag na code or word na symbolically assigned to a certain utterance, okay, to a certain utterance na sinabi ng informant mo. So, ito po, yung sa pag-coding, habang binabasa mo yung transcript mo, magtatanong ka, ano ba yung striking dito sa sinabi niya? Ano ba yung nag-stand out dito sa sinabi niya? Okay? At maglalagay ka ng code. Okay? Bilang researcher, ikaw nang bahala kung ano yung lalagay mong code para ma-assign mo doon sa example, sa one paragraph na sinabi ng informant, maglalagay ka ng 1 to 3 words or phrase ang tawag dyan, at yun ang magiging code mo doon sa sinabi ng informant. Okay? So again, sa pag-coding, titingnan mo ano ba yung striking doon sa sinabi ng aking informant. Right? Okay, so meron ako dito ipapakita sa inyo para makita nyo na sa pag-coding, i-share ko lang po. Pakitanggal na lang po, Ice. Pakitanggal mo na lang ato. Thank you. Ayan, ito po yung pwede nating, nakikita nyo lang po ba? Yes po. So, ito po yung pwede nating questions sa pag-arrive ng codes. So, what is happening here? What strikes me? Okay? Ito na siya. Yan. What are people doing, saying, assuming? How is this same or different from other scenes? What surprised or intrigued me, disturbed me? In what ways does the context motivate certain behaviors or beliefs? So, ito yung mga tanong mo. Hindi naman ibig sabihin na kailangan lahat ito sagutin mo. Basta yung pagbasa mo sa transcript, no, ano talaga yung nag-strike sa'yo at lalagyan mo yun ng code.
Okay? So, yun po yung isang step para mag-categorize ka or mag-code ka. Okay? So, ang coding, for the information of everybody, ito po yung active process. Okay? Kaya po siya tinawag na active process. Kasi talaga mag-exert ka ng effort, ng time, para makapag-identify ka ng data na pwede mong isama. Okay? Pwede mong i-represent sa isang phenomenon. Right? So, yung phenomenon na yun, pwedeng concepts, pwedeng belief, pwedeng action, okay, practice, or relationship na ilalagay mo doon sa para magkaroon ng relationship doon sa code mo. Okay? So, i-continue ko lang yung mga prepare ko dito. Yes. Yes, Ma'am Grace? Go ahead, please. I'll go ahead. Okay. So, alam niyo ba na ang mga researchers ay gumagamit sila ng different words for coding. Okay? So, ang code po na tinatawag ay pwede rin siyang gamitin na category. Pwede rin siyang gamitin na theme. Ang code kasi, naging popular siya kasi siya ay ginagamit ni Saldana. So, if you are familiar with Saldana, so code ang ginagamit niya. Sa iba namang researchers, ang ginagamit ay category, lalo na si Lendolf and Taylor ng 2019. Theme naman si Ryan and Bernard, at coding category naman si Maxwell, unit kay Lincoln and Cuba, song kay Miles and Huberman, in concept from Gaya et al. 2013. Okay? So, in short, ang codes, ang themes, ang category, chunks, they are but the same. Ginagamit lang iba-iba ng mga researchers para syempre mayroon din silang unique characteristic in assigning a word to something, pero pare-parehas lang pala. Okay? So, ano pa? Gusto kong i-share. Yan. So, baka mayroon kasi magtanong sa inyo, mag-disagree, ay hindi ang theme ay different siya ng category or concept. Kaya sinasabi ko na sa inyo, so we could use these terms interchangeably because they are talking to one meaning only. At yun po yung ina-assign natin na words or phrase doon sa utterance na sinabi ng informant. Yun yung striking, yun yung nag-stand out sa mga sinasabi ng informants mo at lalagyan mo yan ng code. Okay? So, bakit pa napaka-importante ng coding? Yan. So, papakita ko sa inyo. Yan. So, nakita niyo na ba? Ayan. Ang sarap. Silang nagutom. Yan. So, nakita nyo, ayan, sa first image, yan, halo-halo pa. Yun yung data mo, halo-halo pa. So, ang dami-dami. Diba sabi ko kanina, sa research, hindi naman pwede na pagsamahin mo lahat. Kasi baka kulang yung isang taon, kulang yung papel, okay, sa isusulat mo. So, kaya kailangan natin i-reduce siya into manageable chunks. So, kailangan natin mag-code. So, ano ba ang code? Or coding, ito po yung makakatulong sa atin para matukoy natin yung pangunahing sangkap at mapagsama-sama natin, okay, we will combine them together para makagawa ka ng sarili mong contribution. Okay? Sa final project mo, yung output mo out of the raw data, gagawa ka ng codes para yung magiging output yun yung unique contribution mo in the world of research. Okay? So, yung iba, marami daw sabi dito sa book na nabasa ko, may mga researchers na hindi na nagko-code. Yan. Kasi, akala nila expert na sila. So, pumapasok yung bias and prejudice ng isa. Pagkabasa niya, alam ko na to. So, nag-a-assign na agad siya. Okay, alam ko na yan. Kasi, familiar ako sa ganyan. Bakit? Bakit? Kasi hinugot niya sa sarili niyang experience. Kaya hindi na sila nag-code. Okay? So, papasok sa yung bias. Kaya hindi na sila nag-code. Pero according to many researchers, sa qualitative, kailangan po talagang i-bracket mo ang iyong bias kasi kailangan mong mag-coding. Or else, magiging parang pare-parehas lang yung
magiging output mo sa ibang mga researchers. Okay? So, yung iba naman, sabi dito, mayroon namang tao na nahihirapan sa pag-code. Mayroon namang iba na it's easier for them to code. Okay? Pero tatandaan natin na ang coding po is makakapagbigay sa atin ng benepisyo, okay, para makapag-reflect po tayo. At yung mga reflective questions, yung kanina pinakita ko, na nagre-reflect ka doon sa mga sinasabi ng tao. Diba? Hindi natin alam, may meaning pala yung mga sinasabi natin, ay sinasabi nila. So kung hindi tayo mag-reflect, hindi natin maa-analyze na mayroon palang meaning yung sa ilalim ng kanilang salita. At yun yung makikita natin, may patterns pala yung sinasabi nila. May meaning pala yung sinasabi nila. Na minsan tinatago lang nila sa mga pa-joke, minsan tinatago lang nila sa mga highfalutin words, pero deeper than that, meron pala silang tinatago mga meaning. Okay? So that's it. And so, guys, kailan ba natin malalaman na you've already found the code? Yan. So, baka may hindi na itanong, pero baka ako na ang magbibigay sa inyo na baka may itanong, paano ba namin masasabi na tama yung code na inassign namin? Kasi I understand. Kasi ako dumaan din ako dyan. Na ako first, nung nag-dissertation, first time ko na mag-qualitative kasi I was na, diba, hindi tayo sanay. Whether you accept it or not, hindi popular ang qualitative research. Yeah. Lagi lang ang quantity. So, hindi talaga siya madali sa ating lahat. So, magtatanong tayo, baka po mali yung aking code na ma-assign doon sa utterance ng informants. So, sabi ni Ryan and Bernard yung 2023, paano mo daw malalaman na tama or nahanap mo na yung tamang code? Kung, okay, when you can answer the question, what is this expression an example of? So yun yung tanong. Kung masagot mo daw yung tanong na, what is this expression an example of? Sabi ni Ryan, nahanap mo na ang tamang code na sinabi. Sa sinabi na yun ng informant. Okay, so nabibigyan mo siya ng example yung kanyang expression. Okay, example, nakapagbasa ka ng expression in an interview transcript at nakapag-identify ka na yung example na yun, yung sinabi niya is about complaining. Hindi lang direkta na sinabi, pero when you analyze it, nagko-complain siya dito. Diba? But it's not directly stated in his expression. But when you analyze it, you code it, nalaman mo, ito pala yung sinasabi, nagko-complain pala siya, indirect lang yung kanyang complaint. Okay? So, yun po yung sabi ni Ryan and Bernard. Okay. So, now, paano ba mag-code? Yan. So, ngayon, because of AI, because of technology, hindi na siya kahirapan mag-code ngayon. So, meron na po tayong mga computer-aided software para makatulong sa atin. Okay, pero mas okay pa din na ma-experience yung first-hand yung tinatawag na manual coding. Okay, yung manual coding. So, paano ba kayo nag-code na gamit yung manual? So, gagamit lang kayo ng papel, mga colored pencils, yan. Okay, itong aso. Alright. So, may papakita ko sa inyo, example na ito yung mga manual way of coding. Yan. So, nakita nyo. Yan. Oh! Wow. Diba? Yan. Ito yung mga manual talagang super dami, super messy. Okay? So, nakita niyo yan. So, gumamit ng cartolina talaga. As in, nilagay pa sa wall. Kasi talagang dinidibid talaga natin yung coding. Okay naman, ito gagamit sa figure 9.4 naman. Ito naman yung mga line-by-line coding. Okay? Ito yung example ng manual coding na ginamit sa thesis ni Shona Malvini. Yan. So, ayan siya, Okay?
So nakita niyo na ito yung mga manual coding na napaka-interesting. Okay? Napaka-interesting ma-experience bilang mga researcher. So, iba pa rin kasi pag gumamit ng computer, no? Dahil sa AI, madali na lang. Pero kung gusto mo talaga ma-experience yung mano-mano na mag-code, magandang gawin ito. So, when I did my dissertation, hindi pa kasi uso nun yung AI. Talagang I went through the manual process of coding. At isa pa, hindi ko rin alam kung paano gumamit ng computer, yung in vivo. I navigated, pero hindi ko talaga mag-gets. Sabi ko hindi. So, balik ako sa manual. Old school pa din ako. So, it took me some time to navigate the coding. Pero andun yung satisfaction na nagawa ko siya personally, nagawa ko by myself, na hindi ko ginamitan ng AI or ng computer-aided technology. Pero ngayon, hindi naman siya bawal, no? Hindi siya bawal. Kailangan mo lang siyang isabi, kailangan mo lang isama siya doon, i-declare mo sa yung paper na gumamit ka ng technology para sa okay? Ano pa? Meron pa ako dito example. Yan, ito naman yung pag-code. Okay? So, gumamit siya ng colors. Okay? Ito yung mga manual coding. At saka ito. So, this is a kind of manual coding. Okay? At during your defense, hahanapin yan. So, kailangan meron kanyang sample picture kasi na-attach yan. So, during my dissertation, hinanap yun ng aking tanong. Mag-attach ka dito kung paano mo na-code yung data mo. Kung kailangan mo siyang picturean. So, kaya, mas gusto nila yung messy kasi nakikita ng panel, talagang nag-code ka. Kaya, at paano mo yon na convert into smaller chunks until you arrive at the overarching theme. Okay, hanggat sa kumonte na at makaderive ka na ng 5, according to Creswell, 5 to 7 themes na yun doon na iikot yung discussion mo. Okay? O, halimbawa, nung una, nagkaroon ka ng mga 40. Sa una, yung mga nagkaroon ka ng 40 or more than 40 na codes, tapos nag-reduce ka until the final stage, hanggang sa maka-arrive ka into 5, 7 themes. Okay, so titignan niya ng panel. Dami. Okay? So, yun po. Sana may natutunan kayo. Wow, marami. So, natandaan natin, no, na ang pag-code pala is, we call it an iterative process. Ano ba ang iterative? Ito paulit-ulit. So, nakakaumay, pero wala tayong magagawa. Ganun talaga. So, kailangan mong i-immerse ang sarili mo sa data. Ulit-ulit, basa-basa, balik ka, basa-basa. Yan. Kaya, hindi siya pwedeng gawin lang ng 1 week. Diba? Yung katulad sa quanti. Pag quanti, madali lang yan. Kaya ko. Kasi estudyante ko nga, magdi-depends na. Isang araw at awan nagagawa nila. Wow, ang babongga naman. Kasi quanti. Okay? Pero pag quality, hindi mo pwedeng upuan lang yan. Kasi iterative. So, pwede mo siya ulitin. Okay? Kasi baka mayroon ng duplication sa team mo. So, kailangan mo siyang i-reduce. Tanggal. Balik naman sa dati. Ganun hanggang sa talagang ma-refine mo, ma-reduce mo yung mga data mo at maka-arrive ka na lang ng mga less than 5. Si Creswell kasi tinatanggap niya 7. Pero sa akin, super dami na eh. Ang nagawa ko is mga 5 themes lang. At doon na umikot yung aking discussion part. Okay. So, ma'am, may limit ba yung codes? Like, ito, naka 100 na ako, so tama na to. Anong masasabi mo? Yun ma'am, yung sinabi ko kanina ma'am, yung 100, i-reduce mo talaga yan. I-reduce mo. Kasi parang nasa primary coding ka pa lang. Okay? Sa ibang term, nasa line-by-line coding ka. Madami talaga. That's acceptable. Sabi ni, line by line coding. So, lahat ng linya, ng transfer, talagyan mo ng code. So, madami talaga yon. Hanggat sa mag-reduce ka, pumunta ka sa actual coding, yan, hanggat sa you arrive at the last phase na talagang mag-reduce. Yung pinakamading madami mong code until maka-arrive ka
sa specific number na according kay Creswell, 5 to 7 feet. Okay. So, malinaw yun, everyone. So, hindi kailangan na may specific number ng codings ka. Kasi minsan may nagtanong sa akin na estudyante, ma'am, naka 100 na ko. Enough na ba to? Sabi ko, hindi. Kailangan, it's the exhaustion of data. Hindi kailangan na talagang, ito, dapat specific 100 ka. Feeling mo marami na, stop na. So, hindi ganon. Anyway, okay. Ang tawag po dyan, ma'am, is yung data saturation Yes. technique. So, kailangan mo talagang i-saturate yung data mo. Kaya nga tawag iterative din eh. Paulit-ulit. Hanggat sa ma-reduce mo siya into manageable data na makaderive ka out of mga 200 na yung primary codes mo hanggat sa ma-reduce mo into 5 to 7 feet. Ayun. Okay. So, malinaw yun, everyone. Ha? Hindi yun kailangan may specific number lang at kung gusto nyo lang, data saturation ang keyword dyan. So, yes. Next question, Ice. Go ahead, please. The question po ulit. I heard po na challenging ang pag-assure ng validity at reliability sa qualitative research. Kaya ano po ba ang mga techniques para mapataas ang credibility at trustworthiness ng findings? Do we need somebody po to correct our codes? Okay. Yan. So, tama yan. Maganda yon. So, paano ba natin masisiguro yung validity? So, nabanggit na ni Ma'am Lay na do we need somebody to correct? Tama po yun. Actually, sabi ni Creswell, meron po, bilang researcher, dapat po mag-employ tayo ng mga validity strategies. At isa po yung triangulation. Okay, first, triangulation. So, gagamit ka po ng mga multiple data sources na hindi lang interview ang gamitin mo. So, kung gusto mo talaga na maging valid, reliable ang data mo, so kailangan mo siyang i-triangulate, i-validate yung sinasabi ng informants through observation. Okay? At pwede ka rin gumamit or maghanap ng mga documents na mag-support doon sa sinabi ng informant. Kaya ang tawag po dyan is triangulation strategy. Okay, pangalawa, yung member checking. Okay, so ano pang member checking? So from the word itself, check, so pagkatapos mong mag-analyze, ibabalik mo doon sa informant mo at tatanungin mo sila, okay na ba ito? May nadagdag ba? May nakulangan ba ako? So tawag po dyan is member checking. So, after mo mag-analyze, after mo ma-transcribe, nag-analyze ka, balik ka po doon sa informants. Magtatanungin mo sila, tama ba ito? Pagkarinig ko, tama ba ito? So, ganun po. That is a kind of number checking. That's validity strategy. Okay? Next, yan. Yung isa po kanina na sinabi ni Ms. Lay, yung kailangan po ng peer. Okay, peer debriefing ang tawag po dyan. So, kailangan po ng isa or dalawang tao na magiging reviewer ng gawa mo. So, magtatanong sila ng sagot at magbibigay sila ng mga feedback para matulungan ka ma-validate, ma-refine ang research mo. At meron din po tinatawag tayong external auditing. So, aside from peers, pwede ka pong maghanap ng external auditor para mag-review at mag-assess ng data mo. So, usually, ito yung ating mga panel members. So, sila talaga yung mako-audit ng gawa natin. Okay? So, yun po yung mga validity strategies na sinasabi ni Creswell. At idadagdag ko pa pala para din ma-ensure na credible ang ating study, kailangan din po natin maghanap ng mga negative or discrepant information. Ano po ito? Ito po yung mga evidences na magko-contradict. Okay? Para makapagbigay ng iba't ibang perspektibo. Para po maging realistic at maging trustworthy ang findings mo. Hindi yung puro agree lang, agree. Diba? Okay sa atin yung lagi lang agree. Pero daw, sabi ni Creswell, mas magiging mapapalakas ang magiging realistic, mas maging kapanipaniwala yung magiging findings mo kung merong
kung meron o mag-oppose, kung meron kang mga contradicting evidences to oppose, to contradict with your findings. Okay? So, again, ano po yun? Ng mga validity strategies. Una, triangulation, member checking, researcher bias, peer review, external auditing, and negative or discrepant information. Review. Peer review. Okay. So, thank you so much, Doc. Tinatandaan ko talaga siya kasi may naidadagdag na naman sa aking collection of qualitative analysis. So, yun. And of course, may gustong mag-insert kasi may nagtatanong yata sa chatboard. Can you please read, Miss Saina? May nagtatanong yata sa atin sa chatboard. Parang may nag-pop up. Go ahead, please. Tanong lang po, good afternoon po, ma'am. Tanong lang po, ano po ba ang reflexivity? Ayun. Galing po sa ating audience, Doc Pel. Okay. Ayan. Actually, isa din po pala yan sa validity strategy. Isa po yan sa mga validity strategies na kailangan din po yung reflexivity. Ano po ang reflexivity? From the word itself, nagre-reflect po tayo. Okay, so bilang mga researcher, nagre-reflect po tayo from time to time to acknowledge our biases and prejudices. Kasi alam naman natin na ang research, ang qualitative is interpretive in nature. So nag-i-interpret tayo. Baka hindi na natin napapansin na yung interpretation natin is leaning to your bias. Kaya bilang researcher, kailangan po pinapractice natin yung reflexivity kasi ito po yung dapat din natin na from time to time nag-i-examine din po tayo critically kung yung mga yung background natin, yung biases natin or assumptions ay nakakapag-influence na pala, okay, sa ating interpretation. And just example, just like with my dissertation, so it's more of spirituality. So ako bilang Christian Christian woman, talagang andun yung leaning ko. So kasi siyempre spirituality yon. So ako, mayroon talaga akong in-acknowledge ko talaga na mayroon talaga akong bias when it comes to spirituality matters. So, kailangan i-acknowledge ko yun doon sa paper ko at from time to time, kailangan ko mag-reflect. Baka yung interpretation ko is hinaluwa na, igaling na pala sa akin. So, hindi ko na nakikita yung fairness at hindi ko na rin nakikita yung transparency and credibility ng aking research kasi pumasok na yung bias. So, kailangan parang may separate na i-declare mo yung iyong mga biases. Ganon Yes po ba yun? po. Okay. So, Yes, at lagi mo siyang isasama na i-declare mo talaga siya doon sa proposal, sa paper mo. Okay. Kasi di ba, whether we accept it or not, sa language talaga, sabi nga, there is no equality or fair in this world. Lahat may bias, lahat Totoo. may prejudice, kahit sino. Kaya tayo bilang mga researcher, dapat ina-acknowledge natin yan. Kasi the more na dinidisregard natin, the more na nagiging questionable na tuloy yung accuracy, yung trustworthiness ng ating research. Okay. Kasi dinideny natin. Okay. So, hindi po kaya, Doc, for example, dineclare mo yung iyong biases, hindi po kaya, baka di-declare din nila, isinulat nila na these are my biases, like this and like that. Hindi kaya sila masabihan na, bias ka na kasi iyan pala yung iniisip mo, bakit gumagawa ka ng ganitong research? So, ano ang magandang isulat para hindi mag-appear na dineclare niya yung bias niya para wag naman siyang masyadong parang madiin na, ito pala ang bias mo, ganito ka pala. So, ano po ang masasabi niyo dyan? Okay. Alright. So, remember na kaya ka nga nag-research kasi interest mo yan. Yes. So, in that sense, bias ka na kasi interest mo yan, di ba? So, babalik ka, ma'am, kasi po ang research mo natin should be connected to our interest and that is a bias in nature. Kaya ko nga dinideclare na ganito yung bias ko para aware ako
kaya ma-bracket ko, yun ang term ni Creswell, para from time to time, bina-bracket ko yung aking bias na hindi makapasok sa interpretation ko. Ayun. Okay. Malinaw yun, everyone. Kailangan yun. Yes, Sai, go ahead. Ay, mga ganun talaga, ma'am. Mga ganun talagang panelists na iba-block ka kagad. Oh, bakit ko gusto? Diba, parang, wow, in nature research, dapat interest natin. So, kaya yan lagi ka rin, number one, bias ka na talaga. Diba? Hindi naman pwedeng nag-research ka, hindi mo yun gusto. Oo, totoo. Paano mo yun matatawa kung hindi mo yun gusto? Tama yun. I agree with that. Kaya lang, mas maganda na talagang klaro yun sa mga readers nila. Ano po? So, yun. Thank you. Yes, Sai, go ahead with your question po. Next question po, paano po ba inire-report sa results ang mga teams na na-establish? Paano ni-report? Ibig sabihin, nasa finding sections na tayo, no? Kung Yes. paano na isusunod natin, i-discuss. Alright. So, meron pong mga structure. Okay, meron pong mga structure na pwedeng gamitin. Okay? Marami namang available. Hindi naman ibig sabihin na isa lang. Pero again, meron pong common ang mga researchers na laging ginagamit. At ang tawag po dyan ay theme or topic by topic, yung kanilang pag-present, kanilang pag-organize ng kanilang findings and discussion. So, unang-una, ipipresent mo yung structure po is unang-una mag-i-introduce ka. So, i-brief at state mo yung research question at purpose ng study. Then, i-explain mo din kung paano mo na-derive, ano yung ginamit mong data analysis. May mention mo din yung coding techniques mo. Then, pangalawa, ipipresent mo na yung theme. Example ng theme mo ngayon challenges in reading comprehension. Yan. So, yun yung overarching theme mo. So, now, after that, i-explain mo na yung bawat theme, okay? At magbibigay ka ng mga representation based on the participants' experiences. So, i-describe mo din yung pattern, yung insights na nag-emerge doon sa analysis mo. After that, isusupport mo siya ng mga quotes or evidences. Example, one participant shared quote-unquote. Okay, so yun yung usual na ginagamit sa pag-present ng, at common siya. Pero marami pa po, based sa nabasa kong libro, meron pa po dito natural history or chronology, convergence, or graded narrative. Pero these are tawag nito, hindi na masyadong common. Talaga yung mga expert na talaga. Pero sa atin, na mga beginning researcher, thematic or topical will do. Okay. So, yun. Ay, nako. Huwag na natin panghirapan yung sarili natin. Oh. Diba? Basta, ang importante doon, malalim yung analysis natin, nakapag-contribute tayo at nakaderive tayo, nakagawa tayo ng unique contribution natin at yun ang maganda. Yes. Diba? So sa pag-present, okay na yung thematic or topical. But if you want to explore on other ways to organize your findings and discussion, it's up to you. Okay. So, ayun, nasagot na Sai. Ay, nako, it's already 1:47. We are down to the last question. parang feeling ko, isang oras na pala. So, sayang. Marami pang gustong magtanong. But then sabi ko, it's already 1:47 at may re-reduce natin to one last. So, Doc Bell, ang aming last question ay manggagaling kay Yas. Go ahead, Yas. Salamat, Diaz. Nabanggit ko na kanina actually yung isa sa mga common pitfalls na unconsciously nakukommit ng mga researchers. Yun na yung sinabi ko kanina na nako-compromise yung ating trustworthiness kasi hindi tayo nakapag-achieve ng data saturation. So,
ulit yung data saturation, nung nag-a-assume agad tayo ng theme based sa mga expressions, utterances ng mga informants. Dahil pumasok na nga yung bias. So, hindi na natin na-saturate yung data, nag-stop na tayo. So, hindi na-cut agad natin, kaya hindi tayo nakapag-derive ng the best and appropriate theme doon sa mga data na nag-gather mo. Okay? So, isa po yun sa mga pitfalls. Pangalawa naman, related din po ito sa data saturation. During your interview, during your interview, sabi kasi, di ba, pag qualitative, the number of informants is not really, that does not matter. Kaya sabi mo, hanggang 5 lang i-interviewin ko, okay na po. Kaya kasi qualitative, di ba? Kasi pag sabi quanti, dapat padamihan. Pag quali, kahit isa or dalawa. Isa po yun sa mga pitfalls na nagdi-determine na agad tayo kung ilang number of informants lang ang i-interviewin natin. Na hindi na tayo nag-try ng ibang pang i-interviewin hanggang sa mas-saturate natin yung data na kahit na gusto natin talagang makuha. Okay? So, ang data saturation, so kailan tayo mag-stop ng pag-interview? Kung yung mga information, yung data na nakukuha natin, paulit-ulit na. So, hindi na nag-spark ng new information. So, ibig sabihin na na-saturate mo na yung data at doon ka palang mag-stop. Okay? But it does not mean na hanggang 5. Kung pwede mong mag-12 ka, mag-20, it's okay, no problem. Kasi ang importante doon, yung data naman, yung thick and rich ng data na dapat mong makuha regardless kung how many informants did you gather. Kasi di ba, in qualitative, hindi naman yung number ang binabasehan natin, kundi yung lalim, yung kulay ng mga data na nakuha mo sa kanila. Yun yung gusto nating mag-gather. Okay? Ano pa? Actually, marami mga pitfalls. Yun lang yung nakikita ko na common. At meron yung mga ibang mga researchers nagsabi din na yung overestimation of their expertise, lack of intellectual humility, failure to control their biases. Yan, lalo na yung mga expert na, magaling na, so hindi na nag-code. Automatic na silang nagbibigay ng theme. So, paano isa po kaya? yun sa mga pitfalls na kinakukumit ng mga researcher. So, paano kaya nila nagagawa yun? Yung parang ang dali-dali na lang nilang mag-code, tapos parang, I don't understand paano nila gagawin yun without knowing the whole story. Parang, talaga lang. May ganun talaga. Nag-jump agad sila into conclusion. Yun na nga, pumapasok talaga yung bias. Alam ko na to, I'm expert on this. So, parang one utterance, lalagyan na agad nila. Pero may humahabol, Doc Vel. Talagang dito makikita interesting ang iyong topic kasi may humahabol from John Ray. So sabi niya, good morning, good afternoon na po. Ma'am, what if hindi mo pa rin po nakukuha yung gusto kong info pero pare-pareho lang po yung answers nila? Ano pong pwedeng gawin? Maghanap ka pa ng maraming informants. Yung sabi ko nga, yung makulay ang buhay, yung mga drama, yan, yung mga mahilig magsalita. Kasi sa qualitative talaga, dapat yung makuha mong informants, yung mga nagsasalita. Kasi pag hindi sila nagsasalita, wala ka talagang makukuha. Pasensya na. Yun po talaga ang key sa qualitative. Ayun, malinaw yung John Ray ha, yung nagsasalita, huwag kayong kukuha ng hindi nagsasalita kasi wala kayong i-motivate makukuha. nyo talaga, i-motivate na lumabas, paiyakin nyo. May mga ganon. Alam na pag pinunod si talaga na paiyakin mo, as in lahat. Yes. Pero dito, para na ano ko, Doc Vel, hindi kaya something is wrong sa question, kaya hindi niya rin makuha yung gusto niyang makuha. Doon sa guide question niya. Yes, tama yan, Ma'am Grace. Pwede po, oo, sa klase din ng mga tanong ninyo. Baka yung mga tanong nyo is direct na din. So, di ba, meron po tayo tinatawag sa psychology yung gradual unfolding. Tama ba ako, Ma'am Grace? Yes Diba? po, yes. GPU, yun. Yeah, Subtle gradual questioning. unfolding. So, parang
dahan-dahan, huwag mo munang direktahin. Anong ginawa mo? Diba? So, hindi mo, hindi na sasagot. So, dahan-dahanin mo, mga explicit questions leading to your purpose. Iyon. Kaya alam niyo po ba, napaka-challenging din talaga ng qualitative kasi yung questioning skills, isa po yun sa mga key. Kung paano ka magtanong, kung gaano ka kapasensyosong magtanong. Pero kung wala kang pasensya, huwag ka na mag-quali, okay, mag-hire ka na lang ng isang magaling na magtanong. Tama. Tama yun. Huwag na ikaw, mag-hire ka ng iba. Okay. So, yes, thank you so much, Doc Vel, and thank you so much everyone for joining us today. Ang dami kong natutunan. Ito nga. Ayan, nag-take down notes talaga ako. Wow. Taking lagi. Oo, lagi akong nagno-note-taking kasi marami pa rin akong gustong matutunan when it comes sa research. Kaya advantage din to sa amin na may mga guest kaming magagaling. Pero syempre, bago tayo mag-close ng ating deal, gusto ko lang gusto ko lang tanungin yung ating mga co-host kung ano ba yung natutunan nila sa ating activity ngayon, sa ating podcast session ngayon. Kasi marami din akong natutunan, kagaya ng sa reflexivity, yung sa member checking, at saka yung gustong-gusto ko yung bagong natutunan ko, yung present mong parang pagkain siya, na parang foods na merong magpipick up ka ng ganito, parang yun, napakaganda. Malaki yung impact sa akin, yung significance nun. At saka yung sinabi mo na, kung masagot mo yung tamang sagot, nahanap mo na ang code. So, tumatak yun sa isip ko. But then, of course, bigay natin yung floor sa ating mga co-host na nagbe-venture din sa kanilang mga research activities, particularly qualitative. So, yes, Ice, go ahead please. Ano kaya yung natutunan natin? So, my insight for today's podcast po, that coding and thematic analysis allow the researchers to organize and analyze the experiences, perspectives, and behaviors of the respondents. I also learned about the effective way of gathering qualitative data. As someone who studies psychology, it is important for us to know behavior, emotions, cognition, and interactions. This helps us to understand the deep psychological phenomena and to have a research that even though it is biased, we can rest assured that it will benefit and will not harm mankind. Okay, yes, thank you, I, so much for that. And of course, yes, go ahead. Pakilakasan na lang po ng boses at para marinig ka namin dito. Go ahead, please. So, marami po mga natutunan po talaga dito sa podcast ko. Pero, meron po yung nag-fast-track sa akin na ang lahat pong qualitative research, hindi po lahat thematic analysis. Meron po mga different analysis po kung phenomenology, ethnographic analysis, graph theory po, may mga iba pa po. Yung ang importance po ng codings po para sa better understanding and para ma-explore po natin yung po ng ng research po na yun saturation data po yun po yun para sa coding and then po yung mga mostly po talagang mga mistakes ng beginners po yun ako already na po mag-assume po kung anong na wala, na hindi po ginagamit yung data calculation. Hindi po nagpo-collect po ng more data saka yung mga biases ng mga researchers. Okay. Yes, thank you, Yash. Of course, si Doc Vel talagang napaka-effective ng ating speaker. At syempre, ang aming VP Saina. Go ahead. Maraming din po ako natutuhan sa episode na ito. Katulad po nung kay Ate Yas, yung sa, hindi lang daw po yung thematic analysis yung meron tayo. Marami din po, katulad ng sa phenomenological and ethnographic. Yung thematic analysis po, yan po yung parang laging ginagamit. And suitable and appropriate po to know the patterns ng responses.
And also po, yung sa codes, teams, category, and chunks na same lang naman daw po. And yung coding daw po, yung sa ina-assign na words or phrase na nag-stand out sa sinabi ng informant. And yung kay Ryan and Fernand 2023 po, yung sa paano malaman kung tama or nahanap mo na yung code pag nasagot na po yung tanong na what is this expression an example of? And yan lang po. Okay, yes. Thank you so much, dear co-host. Nakakatuwa naman kasi maski na mga estudyante pa sila, marami rin silang nag-gets doon. And syempre, dahil yun sa ating magaling na mentor. And of course, yung last words and kumbaga, ano po yung masasabi mo, Doc Vel, sa mga nag-i-start pa lang maging qualitative researcher? Ano yung mga points na gusto mong sabihin sa kanila to encourage them to engage in qualitative research? Yes po. So, salamat naman na marami kayong nakuha sa discussion natin. Actually, napakaganda nga ng approach natin yun kasi napaka-informal, di ba? Unlike pag seminar type, ang speaker talagang nag-i-English and all, tapos lahat, spoon feeding. Kaya maganda itong approach, Ma'am Grace, na nagkaroon talaga ako ng idea na pwedeng gawin, i-replicate, yan. I-replicate din sa CSPC. Lalong-lalo na at hindi pa sa amin na hindi pa na-i-embrace yung culture ng qualitative research. Kaya I really salute Ma'am Grace sa kanyang advocacy na i-strengthen, no? May advocacy talaga si Ma'am Grace na i-strengthen, ipalaganap yung kagandahan ng qualitative research. Okay, so i-connect ko na rin sa last words ko. Ang ganda po kasi din ng qualitative research kasi kayo din po yung magbibigay ng boses doon sa mga unheard and cannot speak for themselves. So, ang qualitative research po, pag maayos yung pagka-analyze ninyo, so makikita nyo sa underlying meanings na sinabi ng informants mo, maririnig nyo yung kanilang mga unheard and uncovered stories. Diba? So this is why qualitative is really much important kasi magbibigay ka din ng kulay. Okay? Mabibigyan mo ng picture yung mga sinasabi ng mga informants na hindi nila masabi-sabi direkta. So ikaw na ang nagbigay ng boses para sa kanila. So that's why let's keep on researching, okay, sa qualitative para hindi naman boring ang ating buhay, makulay ang ating buhay. Let's Challenge. do a qualitative research. Ayun. Thank you so much, everybody. Okay, so thank you so much, Doc Bell. And I hope na hindi ito yung huling ma-invite ka namin because really nakakatuwa yung malaman namin ganitong klaseng set.